Eto, mainit na balita. Grabe mga idol, pati Gilas Women tinamaan ng eligibility rules ng Thailand. 2 players ng Gilas Women restricted na din sa SEA Games. Samantala, Gilas main roster ni Coach Tim Cone hindi pwedeng maglaro sa SEA Games dahil sa 2 dahilan. Tara, pag-usapan natin yan ngayong araw. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Ngayong desperado ang Thailand na pabagsakin ang Pilipinas sa SEA Games para makuha ang gintong medalya, maraming fans ang nagsasabi na bakit hindi na lang daw main Gilas team ang sumabak sa SEA Games para naman wala nang masabi ang Thailand Committee dahil lahat naman sa Gilas main team ay eligible as local except kay JB. Maganda sanang ideya yan kaso may mga factors din kasi na maaari nating masabi na crucial at risk kapag main team ang sinali mo sa SEA Games. Una, hindi papayagan ni CTC na palaruin ang mga core niya sa SEA Games sa kadahilan ng malaki ang risk sa injuries lalo na all out ang mga bansang kasama. Especially ang Thailand na halos half foreign ang maglalaro. Sure ako na hindi hahayaan ni Coach Tim na may ma-injured siyang players habang nasa SEA Games dahil may mga mahahalagang laban sila next year. At kung masira yung plano nila, sira na din ang goal ni CTC na makapaglaro sa Olympics. Pangalawa, sinabi na rin ni CTC dati na hindi siya magko-coach sa SEA Games kung hindi kasama ang kanyang main Gilas team at vice versa yan. Dahil hindi niya daw ipapahiram ang buong Gilas team kung hindi siya ang magko-coach. Mainly, ang Gilas main team ay focus lang talaga sa FIBA Games na mas importante kesa sa mga regional games like SEA Games since mas malaki ang sakop ng FIBA. Importante din naman ang SEA Games para sa akin pero mas maganda talaga na may Team B ang Gilas para sila ang ilalaban sa mga games na ganyan. Kung wala silang mahanap na teams, pwede namang kumuha sa mga ex-Gilas players, di ba? Nandyan din ang MPBL tapos may PBA pa. May PBA pa ba? Pero kidding aside, ipakita na lang ng Pilipinas na kaya nitong mag-champion kahit walang mga naturalized players. Pero dapat talagang seryosohin ng SBP ang programa nito, lalo na sa SEA Games, pero naniniwala naman ako na ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila para maiuwi ulit ng Pilipinas ang ginto sa ikalawang sunod na edisyon ng SEA Games. Medyo may pagkadesperado lang talaga ang Thailand ngayong SEA Games na makuha ang ginto. Kaya gumagawa sila ng paraan para mapahina ang lineup ng Gilas sa SEA Games. Samantala, hindi lang Gilas men's team ang tinamaan ng restriction sa mga naturalized players nito dahil pati ang Gilas women's team ay nagkaroon ng red flag sa 2 players nito. Ayon sa head coach ng Gilas Women na si Coach Pat Aquino, late na nila nakuha ang notice from Thailand Committee na 2 players pala nila ang may red flag. Meaning hindi sila pwedeng makapaglaro sa SEA Games sa kadahilan ng hindi nila nakuha ang kanilang passport before sila mag-16. Kasama sa mga restricted to play sa SEA Games ay sina Gilas Women Gabi Bade at Stephanie Berberabe na kapwa excited pa naman na maglaro sa SEA Games. Dagdag pa ni Coach Aquino na halos 1 buwan na silang nag-prepare sa nasabing event pero ngayon lang nila nakuha ang notice na 2 pala sa kanyang mga players ay hindi makakapaglaro. Nasakto din na wala ang main core ng Gilas na si Jack Animam at hindi ito makakapaglaro sa SEA Games dahil sa commitment nito sa Japan na lalong nagpabigat sa pagpili ng mga players sa Gilas Women. Ito na sana ang pagkakataon ng Gilas Women na makuha ulit ang gintong medalya sa SEA Games matapos silang ma-dethroned ng Indonesia last 2023. Huling nahawakan ng Gilas Women ang ginto sa SEA Games last 2022. Kaya naman gigil silang may uwi ang ginto dito sa Pilipinas. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol! Shoutout po pala kina Sir John Adriel ng Taiwan at Rex Rocky Drangel. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa mga video namin.